Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa amin, O God. And Lord, turuan mo nga po kami, Lord God, na laging nakatutok sa iyo, na ikaw lang lagi, Panginoon, yung maging focus namin, O God, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. And Lord, thank you, God, for the kalakasan na binibigay mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, O God. And thank you, Lord God, na nandito kami ulit, Panginoon, na nagpuri sa iyo. At Lord, ngayon naman makakarinig kami ng iyong mga salita, Panginoon. And Lord, open our hearts, O God, open our minds, Panginoon, na mag-penetrate ito sa aming mga puso at maisapamuhay po namin sa araw-araw, Panginoon. And Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, God, my Lord and my Redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. So, ayun. Alam niyo po, napakaganda po ng sige, tama, muna po kayong lahat. Parang nagulat pa ako na nakatayo kayong lahat. Diba? So, ayun, ang ibabahagi po natin ngayon ay napakaganda. Kasi po, bawat isa po sa atin, may mga time na nahihirapan po tayo sa sitwasyon natin. Nahihirapan po tayo kung sino dapat ang isipin natin, kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga nararanasan natin. And minsan po, kadalasan, ang pinakamalaking kalaban ng Kristiyano po ay hindi laging kasalanan, hindi po dyablo, hindi po problema, kundi laban sa isipan. Or, in short, yung sarili natin. Ang kalaban natin minsan. Ang malaking kalaban po natin minsan ay yung self po natin. So, sige po, bago po tayo magpatuloy, i-declare po natin ito ulit. I am favored, blessed, and deeply loved. Amen. So yan po, i-memorize po natin yan at tuwing umaga po, paggising pa lang ninyo. Yan na, Lord, thank you, God, that I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Para po, mas maramdaman natin yung presence ni Lord throughout the day, di po ba? Mas maganda po na umpisahan natin ang ating araw sa pamamagitan ng salita ni Lord at sa pamamagitan ng pananalangin and declaring the words of God sa ating buhay. So, ang title po natin, ay ito po muna, hindi ko alam kung sunod yung title dyan. Ang theme po natin, Freedom Begins with a Focused Mind. Kasi minsan po, yung mind po natin, hindi nakafocus kay Lord. Kundi nakafocus ito sa mga pinagdadaanan natin, nakafocus ito sa mga yung mga problema natin sa buhay, di ba? Marami po yung mananampalataya na faithful sa church. Marami po ang naglilingkod sa ating Panginoon at nagbabasa ng Bible. Pero, bakit parang laging pagod? Bakit parang laging discouraged at emotionally drained ang mga tao? Di ba? Kadalasan hindi dahil sa Diyos kundi dahil masyado po tayong naka-focus sa mga sarili po natin. Di ba? And may mga tanong pa tayo minsan na, Lord, bakit ako? Lord, bakit ko ito nararanasan? Lord, hanggang kailan ito? Di ba may mga ganun po tayo At naiintindihan po yan ng ating Panginoon. Kaya nga po, meron po siyang ituturo sa atin ngayon na galing din po talaga sa salita ni Lord kung paano natin mapagtatagumpayan yung sobrang nakafocus po tayo sa ating sarili. Kaya dapat po yung mind natin, magkakaroon po ng freedom yan kung alam natin kung saan natin at kung kanino natin i-focus. Introduction. Most of our struggles are not because life is too heavy, but because our minds are too full of self. Our worries, our wounds, and our wants. Dyan po kasi tayo nakafocus minsan lagi itong mga pinag-aalala natin. Yung worries po, yung mga panandalian lang po yan Hindi po yan naglalas. And yung mga wounds po natin, pwede naman po natin ibigay na lang yan kay Lord. Yung mga wants po natin, di ba? Kapag po sobra yung wants, doon po tayo nadidismaya at hindi po tayo nakakapagpatuloy. Di ba? And ito po ang ating title. 3 things to think about instead of yourself. Ako minsan din po, guilty din po ako dyan. Kasi minsan na yung sarili ko din yung iniisip ko, Lord, nasasaktan ako ayoko na, yung ganon. Pero pala, minsan, sabi ko, nagmamatter ba to kay Lord? Di ba tinatanong ko, Lord, okay lang ba to na nararamdaman ko? Siyempre kay Lord, naiintindihan niya yung nararamdaman natin. But then, meron siyang itinuturo talaga sa atin na mas mag-focus tayo sa 3 bagay na ito. Kaya 3 things to think about instead of yourself. Yan. Una, na kailangan iniisip natin
natin lagi ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Lagi-lagi niyo po bang iniisip si Lord? Kapag po ba may problema kayo, si Lord ang iniisip niyo? Or yung nakatutok pa kayo, po kayo sa problema? Kasi po kapag nakatutok tayo sa problema, minsan hindi na natin nasasabi kay Lord eh. Di ba? Lord, ikaw yung mauna dito. Hindi na natin nasasabi yun kasi nakafocus po tayo sa mga iniisip po natin. And tingnan po natin yung salita ng Panginoon na yan. Hebrews 12:3. Ano po sabi? Think about Jesus' example. He healed on while wicked people were doing evil things to Him. So, do not get tired and stop trying. Sino po ang sinasabi ng Hebrews 12:3? Think about Jesus. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa atin? Di ba? Hindi yung problema eh. Hindi yung sarili natin. Alam niyo po, si Jesus Christ, tinanggihan siya. Di ba? Pinagtaksilan. Lahat na, naranasan na ating Panginoon. Hinusgahan ng mali. Ano pa? Pinahirapan. Ipinangako sa cross. Di ba? Yun po ang ating Panginoon eh. Pero, nag-endure po siya. Tiniis niya po yung lahat. Para kanino? Para sa ating lahat, di po ba? Kaya nga po, di ba, minsan napapatanong tayo lagi, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Pero ang sabi ng Biblia, think about Jesus' example. Alam niyo po ba nung nandun sa Gethsemane, nung i-aarestuhin na po siya, nung nanalangin po siya sa Diyos Ama, di ba? Sabi niya, Lord, let this cup, pwedeng i-take mo itong cup na to sa akin eh. Sabi niya, pero si Jesus, ang sabi pa rin niya, but let your will be done. So, ibig sabihin, nakafocus pa rin si Jesus Christ sa nais mangyari ng ating Panginoong Ama. Diba? Kaya naman po, kahit nahirap siya, and alam po natin, kung nabasa po natin yon, doon po siya nag-sweat po siya ng blood. Kasi nga po, matindi yung pagdadaanan ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ba, naranasan po ba natin mag-sweat ng blood dahil lang po sa mga problema? Diba hindi? Wala pa. Sa kalingkingan yung mga pinagdaanan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman po, kapag po may problema ka, kapag matindi yung pinagdadaanan mo, think about Jesus' example. Kung ano po yung ginawa niya para sa atin sa cross. Bago pa man siya inaresto. And yung life niya, kung alam po natin yung buhay ni Jesus Christ, grabe po, di ba? Talagang pinagtatabuyan din siya. Hindi siya tinatanggap, di ba? Pero, nagpatuloy pa rin siya because of us. Di ba? Dahil gusto niya na ma-fulfill kung ano yung will ng ating Panginoon. Amen? And sa Philippians 2:5, sabi po dyan, in your relationships with one another. So, sino po yung one another na tinutukoy dito? Tayo po, di ba? Tayo, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Dapat po, pareho yung pag-iisip natin sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Gusto niyo po ba na magkaroon ng the same mindset ng ating Panginoong Hesukristo? Na yung, di ba, lahat po tayo ngayon, gustong-gusto na natin magbahagi ng salita ni Lord. Gustong-gusto po natin maging pagpapala sa iba. Kanina nga po yung shinare ni Kuya Sammy, without faith, it is impossible to please God po talaga. Kaya nga sabi niya, paano kung nagugutom yan, kasi hindi mo naman binigyan ng pagkain? May ano ba yun? May bearing ba yun? Wala. Kasi alam mo, kailangan niya ng food, hindi mo man lang siya inabutan ng pambili. Ang sinasabi po doon talaga, ay kapag kailangan ng tulong ng isang kapatid, mag-abot ka. Or kung hindi naman sa pera, at least pagkain. Or kung wala siyang damit po ang iabot natin. Tama? Di ba? So, have the same mindset as Christ Jesus. Yan po yung lagi. Kaya nga po lagi kong sinasabi na, I have the mind of Christ. Yun po yung i-declare natin na I have the mind of Christ. Hindi yung, kasi manilimutin na ako eh. Kasi matanda na ako eh. Kasi yun yung pinapaniwalaan mo. Diba? Dapat po ang mindset natin, ay si Lord ang wisdom ko, si Lord ang kalakasan ko. Dapat po ganun. Diba? Si Lord, hindi siya tumatanda, kaya hindi rin ako tumatanda. Yun po ang mindset na dapat meron tayo. Amen po ba sa ating dalawang nanay? Na tumatawa sila eh. Diba? So, Jesus endured rejection, tama, suffering, injustice, and the cross. Ang pinakamahirap po niyang
in-injure ay yung sa cross. Amen ba yun, di ba? Yet, He never lose sight of the Father's will. When we think deeply about Christ, we are protected from spiritual burnout. Hindi po tayo manghihina kapag si Jesus Christ lagi ang nasa isip po natin. Amen po ba yun? Amen. Gusto niyo po ba na si Jesus Christ lagi yun, no? Naiisip niyo? At bago po tayo talaga maisip yan, yung think deeply about Christ, kailangan po yung relationship natin kay Lord, establish siya. Kasi kung paano mo iisip-isipin ang kabutihan ni Lord, ang mga promesa ng ating Panginoon, kung hindi mo siya kilala. Diba? Kailangan po kilala natin ang Panginoon. Kailangan po alam natin yung mga promises niya para yun po yung gamitin natin. Para yun po yung isipin natin, si Jesus Christ, ganito siya. Hindi niya ako pababayan. He will never leave me. He will never forsake me. Diba? Dapat po ganun. Kasi si Lord po kilala niya po tayo. Kagaya po ng Bible study natin kagabi, diba? Na si Lord, every step mo na gagawin, sasabihin mo palang alam na ng Panginoon yan. Diba? Kaya nga, think deeply about Christ. He knows you very well. Siya lang po ang nakakakilala sa inyo ng tunay. Diba? Tayo po, mas kilala pa niya ako kaysa sa sarili ko talaga. Diba? Kasi siya po nag-create sa atin eh. Kaya think deeply about Christ. Kung ano po yung mga ino-offer niya sa atin. Yung pag-ibig po niya sa atin, lalong-lalo na. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen po ba yun? Yan, sa Philippians 2:5 sabi, Philippians 2:5 reminds us that Christianity is not only about believing in Jesus. Hindi lang po naniniwala tayo kay Kristo, kundi sabi po, but thinking like Jesus. Dapat po tayo, pag nag-isip po tayo, kagaya ni Kristo. Diba? Mas lalo na kapag may mga pinagdadaanan po tayo, mas lalo na dito sa church, diba? Minsan nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan. Pero, tanungin mo yung sarili mo bago ka mag-move, bago ka gumawa ng step, tanungin mo ba yung sarili mo, nakakalugod ba ito ka sa Panginoon? Diba? Nakakalugod ba kung gagawin ko ba ito na hindi na ako magsisimba, matutuwa ba ang Panginoon sa akin? Diba? Yun po dapat yung tanungin natin sa sarili natin. Bago tayo gumawa ng mga gagawin po natin, yung mga decision po natin, think about Jesus. Tanungin po natin ang ating Panginoong Jesus kung malulugod ba natin siya. And alam po natin lahat na si Kristo, kapag kilala natin siya, alam po natin kung ano magiging sagot niya. Amen po ba yan? And sabi po dyan, His humility, obedience, and trust in God become our pattern for living. Diba? Si Lord, grabe yung yung humility niya. Grabe yung pagpapakumbaba niya. To the point na naipako siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Diba? Yung obedience niya sa ating Diyos Ama. Grabe, diba? Na ibinigay siya. Diba? Hindi siya hindi pwedeng ako, masasaktan ako pagka hindi na naman ako doon, hindi nagreklamo ang ating Panginoong Jesus. Bagkos, siya po talaga ay nag-obey sa ating Panginoon upang maisakatuparan yung plano ng ating Panginoong Diyos na mailapit ulit tayo sa Kanya. Amen po ba yun? Diba? Diba? So, and trusting God become our pattern of living. So, ibig sabihin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Dapat po, lagi po tayong nagtitiwala kay Lord. Hindi po pwede tayong nagda-doubt. Hindi rin po pwedeng half-hearted lang yung pagtitiwala natin. Trust in the Lord with all your heart. Amen. When you feel tired, discouraged, or overwhelmed, ito po dapat ang isipin natin. Think about Christ's endurance, di ba? Kung paano po siyang nagtiis para sa ating lahat. Think about His obedience, kung paano po siya nag-obey para lang po tayo, we can come boldly to our Father na, di po ba? And think about His love for you. Diba? Na kahit dyan sa cross ng Kalbaryo, yung greatest demonstration ng kanyang pag-ibig sa atin is at the cross. Amen po ba yun? Lagi mong isipin na kapag kami pinagdaanak ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Dapat ganun po yung isipin po natin lagi. Mahal ako ng Panginoon. Kaya mapagtatagumpayan ko to. Siya ang mag-lead sa akin dito para mapagtagumpayan ko to. Dapat po ganun, di po ba? Amen po ba yun? O, so, next time po na magkaroon tayo ng problema, sino na po isipin natin? Si Jesus, di ba? Father God, si Jesus.
3 in 1, okay lang po yan, di ba? Si Lord po pa rin dapat ang nasa isip natin lagi. Amen? Looking at Jesus keeps us from giving up. Hindi po tayo mag-give up kung lagi po tayong nakatingin sa ating Panginoong Jesus. Kung lagi po siya yung iniisip natin. Kaya nga po sabi din, di ba, fix your eyes on Jesus. Diba? Siya po dapat lagi-lagi yung ating iisipin. And, pangalawa, think about others. Isipin din po natin yung mga taong nakabalingin sa atin. Halimbawa, pamilya natin, mga kaibigan natin, ka-churchmate natin. Yan po dapat yung una nating iniisip. Hindi sinasabi dito na hindi importante yung sarili mo. Kasi kung isa ka ng Kristiyano, di ba, at equip ka na sa salita ni Lord, talagang uunahin mo yung mga kapatiran. Uunahin mo kung sino dapat yung unahin. Amen po ba yun? Gusto niyo po bang unahin yung nasa sa katabi niyo? Buti na, wala akong katabi. Di ba? Dapat po maging encouragement tayo sa bawat isa. Maging pagpapala tayo sa bawat isa. Amen po ba yun? O, tignan po natin yung verse. Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Diba? Don't be selfish. Huwag po tayong makasarili. Don't try to impress others. Yung bang kaya ka tumatayo dito or kaya ka kumakanta to impress the people, to impress the others. Hindi po dapat ganon. Dapat po you are doing it for the Lord. Dapat si Lord ang tinitingnan mo, kaya mo ginagawa yun. Gusto mong maglingkod because of the Lord. Amen po ba yun? And sabi niya, be humble. Thinking of others. Biblical po ba na dapat unahin natin isipin yung mga taong nasa paligid natin? Tama po ba? Diba? Sabi, thinking of others as better than yourselves. Diba? Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Diba? Ito po, kadaya po ng sinare ni Kuya Sani pa rin kanina, diba? Na alam mo nang nangangailangan. Sa atin pong lahat dito, maging pagpapala po tayo sa iba. Kung kailangan po na tumulong po tayo. Huwag na po natin i-withhold. Alam niyo po na kapag mini-withhold po natin yung pagtulong natin, mas lalo rin pong nawi-withhold yung mga blessing na matatanggap natin. Amen po ba yun? Sabi nga dun sa narinig ko na preaching din, sabi niya, kaya kapag sobra-sobra yung blessing na binibigay sa iyo ng Panginoon, ibig sabihin nun, may pinapagawa sa iyo si Lord na maging pagpapala ka sa iba. Amen po ba yun? Gusto po ba nating maging pagpapala sa ating kapatiran? Amen. Amen. Diba sabi dyan, don't look out only for your own interest. Dapat po yung sa iba naman, tignan po natin sila. Mas lalo naman po, alam din po natin na tayo may mga problema din po eh. Pero habang kasi naging pagpapala ka sa iba, ikaw din, pinagpapala ka mismo ng ating Panginoon. Amen po ba yun? And sabi po sa Galatians 6:2, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Ano ba yung law of Christ? Yung love. Diba? Dapat po na mas namumuna yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen po ba yun? Kasi kung nasa iyo yung love ni Lord, talagang pwede mo rin mahalin yung kapwa mo. At because of that love, yan po yung magdadrive sa iyo para maging pagpapala ka sa iba. Amen po ba yun? Carry each other's burden. Kasi minsan po dito, kapag sinabi, sige magkulit po tayo kasi may tutulungan po tayo, minsan, yung pinakamaliit na bill yung binibigay natin, di ba? O minsan hindi tayo nakakapagbigay. Pero, kapag ka po sobra-sobra yung pagpapala, we need to give. We need to, tumulong din sa iba. Amen po ba yun? Kasi si Lord po, sino po nagbibigay sa atin ng mga pagpapala yan? Di ba ang ating Panginoon? Amen? Yan. The word teaches us to prioritize. Ito po, yung me, myself, and I. Kapag po sobrang nakafocus ka sa sarili mo, talagang kapag may nangyari na hindi maganda, manghihina ka talaga kagad. Amen po ba yun? Tama po ba sinasabi ko? Dapat ako muna, me first.
Dapat ako yung manalo. Dapat ako muna yung tignan nila. Dapat ako muna, di ba? Yung me, myself, and I na attitude po natin, hindi po talaga maganda yun. Na yung sarili mo lang tinitingnan mo. My needs, my comfort. Mas lalo na po sa loob ng church. Hindi po pwede na, ay gusto ko yung yung pinakamagandang mic dahil ito yung ko. Pero, maganda po yun, di ba? Pero yung natin, yung motive natin, yun po yung pinaka-importante sa lahat. Na gusto mo yung mic na yan because you want talaga to praise our Lord. You want talaga na i-worship ang ating Panginoon. Hindi dahil para magpa-impress lang sa iba. Amen po ba yun? Kasi may mga, back up po tayo dito, may mga favorite po silang mga mic, di ba? May mga favorite po silang mga mic. Pero alam ko naman po na yun, kaya nila gusto yung mga mic na yan to give glory to our God. Kasi yun yung suited, kumbaga, yun yung tama dun sa boses nila. Amen po ba yun? Amen. So, wag po kayong magalit sa akin na me first, my needs, my comfort. Hindi po dapat tayo ganyan. Amen po? Diba kapag minsan kasi pagka walang nag-appreciate sa atin, walang nag-recognize sa atin, doon tayo pinapanghinaan ng loob. Bakit hindi man lang ako na-appreciate ni Pastora? Bakit hindi man lang niya nakita na ginawa ko ito? Alam niyo po, ang reward po hindi galing sa akin. Galing sa ating Panginoon. Diba? Lagi po ko sinasabi sa inyo na do it for the Lord. Lahat ng ginagawa natin, yung pagluluto natin, yung paglilinis natin dito sa church, yung paghuhugas natin ng pinggan, do it for the Lord. Hindi yung ako na naman magluluto, ako na naman maghuhugas, hindi po ganun. Diba? Do it for the Lord. Gawin po natin ang lahat para sa ating Panginoon. In that way, hindi po tayo mabuburden. Diba? Amen po ba yun? Ayan. So, but the kingdom of God teaches us to value others. Ito po ang tinuturo ng Philippians. Philippians tells us to look beyond ourselves. Hindi po tayo nakafocus dapat sa mga sarili natin. While Galatians teaches us responsibility. Yung responsibility natin as anak ng Diyos na maging pagpapala din po tayo sa ating mga kapatid. Amen po ba yun? Hindi yung responsibilidad na ikaw nabubuhay sa kanila. Hindi naman po ganon. Diba? Kasi may kanya-kanya naman po tayong families. Diba? Diba? Sabi nga po dito, saan na yan? Yan o. Carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Next, when you focus only on yourself, sino dito ang me, myself, and I? Your problems grow heavier. Kapag po nakafocus tayo sa sarili natin, mas lalo pong lumalala yung problema. Kasi po, nadi-discourage tayo eh. Nagkakaroon po tayo ng mga disappointments at minsan, yun na po yung cause para hindi tayo magpatuloy. Diba? Kapag po tinitignan lagi natin ang ating sarili, kapag po nakafocus tayo sa mga ginagawa natin, dapat po, ang titignan pa rin natin yung mas ikakabuti ng ating mga kapatid. Amen po ba yun? Mas ikakabuti ng ating mga kapatiran. Kung kaya mong gawin to, gawin mo. Di ba kung kaya mo naman na maglinis na hindi ka na nagsasalita, gawin mo. Kasi lahat po ng ginagawa natin, alam ng Panginoon. Amen po ba yun? Di ba sa Psalms 139, pag-upo, pagtayo, pagkakain ka, kapag ka matutulog ka, nagpapahinga ka, alam ni Lord lahat, di ba? So, lahat po ng ginagawa natin, hindi po yan in vain. Kasi po nakikita ng ating Panginoon. Kahit nga po saan tayo magpunta nakikita rin ni Lord. Di ba? Alam niya kung anong ginagawa natin. Alam niya kung anong nilalaman ng puso natin. Alam niya kung ngayon ay namumblema kayo sa mga anak nyo o namumblema kayo sa pera, alam din po yan ng Panginoon. Amen po ba yun? And ang lais lang po ni Lord is lumapit tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Yan. So, when you focus only on yourself, your problems grow heavier. But, sabi dito, when we carry others' burden, we are fulfilling the law of Christ, which is love. Amen po ba yun? Alam nyo, kaya po din tayo nakakapagpatuloy. Ako, personally po, kaya ako nakakapagpatuloy dahil nauunawaan ko po talaga yung pag-ibig ng Panginoon sa akin. Lagi ko pong sinasabi ito na because of the cross, yan po talaga yung patunay na mahal ako ng Panginoon. At hindi lang po ako, ganun din po kayong lahat.
Mahal na mahal kayo ni Lord. At dahil sa pagmamahal na yan, binibigyan po tayo ng Panginoon ng grace so that we can be a blessing to others. Amen po ba yun? Because of that love, yan po yung magdadrive. Kasi ang pinakamataas po talaga is love. Di ba? Yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya kung alam mo ang pag-ibig ni Lord, alam mong He will never leave you nor forsake you. Si Lord po, lagi siyang mangunguna anuman yung pinagdadaanan mo. Kaya naman po, lagi po tayong lumapit sa ating Panginoon. Amen? At laging ang manguna sa atin ay yung kanyang pag-ibig. Ask yourself daily yan. Tanungin nyo nga sa katabi nyo, who can sarili mo pala, i-ask mo, who can I encourage today? May na-encourage ba kayo everyday? Di ba? Who can I pray for? Sino? Mayroon ba kayong naipapag-pray ng mga kapatid? Naipapag-pray ng mga kamag-anak nyo, gano'n, yung mga nangangailangan ng prayer? Or may tinatawagan po ba kayo na, sige, pray tayo para mapalakas ka? Ganun po kapag iniintindi natin yung iba. Sabi po dyan, whose burden called can I help carry? Di ba? Yun. Si Kuya Sani, pastora daw. Help carry. Di ba? Tulungan mo po daw siya i-carry yung kanyang burden dahil wala siyang trabaho. Di ba? Anong bibigay natin kay Kuya Sani? Pinagdadaanan niyo papa. Di ba? So ito po, lagi po nating tanungin sa sarili natin, meron ba akong na-encourage? Meron ba akong naipapag-pray lagi? Meron ba akong natutulungan na to carry their burden? Ito po yung ask natin sa sarili natin. So, when you think about others, God takes care of you. Amen po ba? Yes, di ba? Iniingatan po tayo. Nagmamalasakit po sa atin si Lord kapag po pinagmamalasakitan din po natin yung mga iba. Amen po ba yun? Pangatlo, Think about eternity. think about eternity. Amen po ba? Iniisip po ba natin kung saan tayo pupunta? Iniisip po ba natin kung saan tayo mapupunta kapag tayo ay kinuha na ng ating Panginoon? Diba? Sino pong iniisip niya yung eternity dito? Yung eternal. Yes, amen. Yes, kuya, sa lang mga visit ng eternity. Sa Colossians 3:2, sabi ulit dyan, think only about the things in heaven, not the things on earth. Diba? So, napansin niyo po, lahat po ng pointers natin may think. Kasi po, lahat din po ng verses na nagpapatunay na think only about things in heaven. Eternity. Di po ba? Kaya nga po, lagi natin sinasabi na dapat ang iisipin po talaga natin yung eternal life po natin sa pagka kinuha na po tayo ng ating Panginoon or kapag nag-rapture. Kapag nag-rapture po ba, sigurado po ba kayo na mara-rapture kayo dyan or maiiwan kayo? Gusto niyo po bang maiiwan? Hindi. Di ba? Walang gustong maiwan. Ang gusto po natin talaga is makuha tayo. Di ba? Although, hindi pa naman natin sure kung kailan yung rapture, but then, we have to prepare. Kasi po, we are in the last days. Amen po ba yun? Amen, di ba? So, sabi po dyan, think only about the things in heaven. Ano po yung mga things in heaven na dapat nating isip-isipin lagi? Ibig sabihin dito ang ating Panginoon. Nandun siya sa heaven, di ba? Pero, ang pinakamaganda nun, kasama pa rin natin siya dito. Amen po ba yun? Alam niyo po ba nakatabi niyo ngayon si Lord? Amen. Di ba? Amen po ba yun? Hindi po siya multo ha? Kundi spirit po siya. Nandito po siya sa atin. Kasama natin siya. Yan. So, sa 2 Corinthians 4:18, sabi dyan, we set our eyes not on what we see. Kagaya niyan, yung mga nakikita po natin, maybe 10 years from now, itong mga upuan na yun, yan is luma na. Di ba? Nawawala po yan. Hindi po eternal yan. Hindi po siya naglalas na, yung eternity. Pati po tayo Hindi po tayo naglalas ng talaga, di ba? Yung lang po natin, kapag pumunta na po tayo sa ating Panginoon. Itong katawan po natin na to, nagdidicay po yan kapag namatay na po tayo, di ba? And lahat po na nakikita natin, everything that we see, wala po yan, wala po yan eternity. Amen po ba? Yung aircon na yan,
sa susunod na mga taon, sira na yan, di ba? Itong mga ganito, di ba? So, yan po yung mga nakikita natin na walang eternity. Hindi po sila eternal, di ba? And what we see will last only a short time, sabi niyan. But what we cannot see will last forever. Ano po yung mga hindi natin nakikita that will last forever? Ang ating Panginoon, yung protection niya po sa atin. Yan po yung mga maglalas. Amen po ba yun? Hindi yung nakikita mo, hindi yung mga ino-offer ng mundo. Kasi minsan tayo po, nakatingin talaga tayo sa ino-offer ng mundo, yung mga wants natin, mga gadgets, mga cellphone natin. And sometimes, we are spending so much time sa mga gadgets na wala na tayong time sa ating Panginoon. May eternity po ba dito? Wala. Meron. Gagamitin. Walang eternity dito. Dapat po nakafocus tayo sa ino-offer ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Gusto niya po ba yung ino-offer ni Lord sa atin? Amen. Sabi po kasi diyan, what we see will last only a short time. Diba? Sabi, we set our eyes on what we cannot see. Diba? So, ang ating Panginoon po dapat yung ating tinitingnan lagi. Hindi po yung yung presence ng ating Panginoon, yung character niya, yung God's promises, yan po yung mga eternal. Yan po yung mga hindi nawawala. Yung eternal home po natin, which is heaven, yung eternal rewards po natin, yan po dapat yung isipin natin. And yung mga work ng Holy Spirit, di ba siya po yung nag-work sa atin, yan po yung mga eternal. Di po ba? At yung mga nakikita naman po natin, na yung mga yan, at saka itong mga ganito, alam po natin na hindi po natin ito madadala. Amen po ba? Kaya nga mag-focus po tayo sa kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi po dun sa ino-offer ng mundo. Amen po ba yun? Yan. Many of our worries come from short term. Short term. Ibig pong sabihin hindi long term. Di po ba? Short term thinking. We worry about temporary losses. Kapag ka po, temporary losses, kapag ka nawalan ka ng mahal sa buhay, temporary lang naman po yun eh. Diba? Kasi hindi ka naman magmumorn na all the days of your life, nagluluksa ka, hindi po, temporary po yun. O kaya nag-invest ka, nawalan ka ng pera. Diba? Minsan, doon tayo nakafocus. Dapat po, hindi kasi temporary pa rin po yun. And temporary pain. Di ba kapag po may sakit o kaya nasaktan ka dahil sa isang kaibigan, nasaktan ka dahil iniwan ka ng iyong boyfriend, nasaktan ka dahil iniwan ka ng girlfriend mo, di ba, o ng asawa mo, alam niyo po, temporary pain pa rin po yun. Yan po dapat hindi tayo mag-focus dyan. And temporary situations. Yung mga sitwasyon po natin na may mga problema tayo, sitwasyon po natin na parang end of the world na. Pero alam niyo po, magmamatter po ba yan sa eternity? Di ba, minsan yung mga iniisip natin ngayon, it will not matter 5 years from now. Di ba? Yung mga pagsubok na nararanasan natin ngayon, it will not matter 10 years from now. Di ba? Wala po eh. Kumbaga, short term lang po yung mga yan. Kaya dapat po ang iniisip natin, yung long term, yung makapiling natin ang ating Panginoon kapag po kinuha niya na tayo or di ba, habang nandito pa tayo na nabubuhay. Kasi sabi rin po ng Panginoon, di ba, na I remain confident of this, that I will, di ba, na mararanasan natin yung goodness ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Amen po ba yun? Amen. And sino po, nararanasan niyo po ba yung pagpapala ng Panginoon habang kayo nabubuhay ngayon? Amen. Amen, di po ba? Lahat po tayo, nararanasan natin yun ngayon. Ang init, di ba? Pwede pakipatay natin yung sobrang nainitan ako pa. Kapag po ang isip natin ay punong-puno ng eternity, ng langit, alam niyo po, napapalitan po yan ng kapayapaan, napapalitan po ng pag-asa yung mga natin. Yung mga, di ba minsan yung mga pangamba po natin, napapalitan po talaga yan kapag po nakatingin tayo sa eternity. Amen po ba yun? Yun po ba gusto niyo o gusto niyo pong laging stress? Diba? At saka kapag may pinoproblema po tayo, give it to the Lord. Throw everything to the Lord. Alam niyo po, may mga long term din talaga kasi na kahit na bakit pinagpipray ko naman to Lord, bakit hindi mo pa rin to binibigay sa akin? Bakit hindi mo pa rin to sinasagot, Panginoon? Ibig pong sabihin nun, na hindi pa perfect timing.
Di ba? Si Lord po kasi mas alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. And minsan, kaya natin nararanasan yan dahil may gusto siyang ituro sa atin. Di ba? Dahil may mas plano siyang mas maganda sa atin. Kaya nandun pa rin tayo sa sitwasyon na mahirap. And alam niyo po, kapag mahirap ang sitwasyon, all the more na lumapit po tayo sa ating Panginoon. All the more na magbasa po tayo ng kanyang salita. Amen po ba yun? Na-establish na po ba natin yung pagbabasa ng salita niya every day? Amen. Amen. Next, sa Colossians reminds us where to set our minds, where to set our minds. So ibig sabihin po ano ang lagi nating iniisip, kung ano yung laging nasa puso natin, kung ano laging nasa sa katauhan po natin. Amen po ba 'yan? And 2 Corinthians explains why because everything we see now is temporary, but God's promises are eternal. So dito po tayo mag-focus sa eternal promises ng ating Panginoon sa atin. Amen po ba yun? Yung presence po ni Lord sa atin, hindi po yan mananakaw. Yung pag-iingat po sa atin ni Lord, hindi po yan mawawala. Amen po ba yun? Kaya po, lagi nating tatandaan, yung mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Declare His word sa buhay mo. Diba? Throw everything to the Lord. Itapon mo lahat sa Panginoon kung ano yung mga nagpapahirap sa'yo. Kasi once na meditate natin yung mga problemang yan, manghihina po tayo. Hindi po tayo makakapagpatuloy. Pero kung alam mo na si Lord may magagawa siya sa sitwasyon mo, pagkatiwala mo yan sa Kanya. Amen po ba yun? Pinagkakatiwala niyo po ba lahat kay Lord? Amen. Kuya Sally, pag ngayon wala kang trabaho, pinagkakatiwala mo ba kay Lord na siya pa rin ang provider mo? Hindi ka lang nagtrabaho. Choice mo pala yun. Next, when eternity is removed from our thinking, temporary problems feels permanent. Ayan. Kapag po ang problema ang nangunguna sa atin, parang yung problema wala nang katapusan. Parang naging permanente na siya sa buhay mo na, Lord, lagi na lang may problema. Bakit ganito ang buhay ko? Kung yan po lagi yung sinasabi po natin, naniniwala po talaga tayo na yun yung buhay natin, di ba? Pero, Lord, season lang to ng buhay ko. Mapagtatagumpayan ko to, Panginoon, dahil kasama kita. I am a more than a conqueror. Di ba yun po yung sabihin natin? Hindi yung, Lord, bakit ganito? Nangihina ako dito, Panginoon. Huwag po tayo magreklamo ng ganun kay Lord. Dapat po bigay natin sa ating Panginoon. And yung promises po niya, yun po yung i-declare natin sa buhay natin. Di ba, kailangan po mayroon tayo kanina po yung mindset kagaya ng ating Panginoong Jesus. I have the mind of Christ. Yun po yung isipin natin. Amen po ba yun? Na si Lord po, lagi-lagi po siyang nandyan para sa atin. Para sa ikabubuti po natin. Amen? Amen. Yan. So, but when eternity fills our minds, peace replaces panic. So, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan, nagkakaroon po tayo ng rest kapag binibigay natin kay Lord lahat. Kapag ang mind po natin ay nakafocus sa eternity na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung presence ni Lord, yung love ni Lord, yun po dapat yung lagi nating iisipin. So number 1, ano po yun? Think about Jesus. Every day of your life, choose to think about Jesus every day. Amen po ba yun? Hindi po dahil tinanggap mo na si Kristo hanggang dun lang. Dapat po every day, every second of our life, choose Jesus. Think about Jesus. Pangalawa, think about others. Di ba, maging pagpapala po tayo sa iba. Kasi si Jesus Christ din po, mas inisip niya po tayo kaysa sa kapakanan niya. Di ba? Na ano siya sa Kalbaryo na yan, sa krus ng Kalbaryo na yan, pahirapan siya ng dahil po lang sa atin. And think about eternity. Yung ino-offer ni Lord sa atin, na pag-eternal po talaga. Yung presence niya, di ba, nandyan po lagi. Ang pinaka-importante rin po is yung relationship natin sa ating Panginoon. Dapat po establish natin yun, yung pundasyon ng relationship natin kay Lord. Amen po ba yun? Next, ask yourself, yan. Kapag may mga ginagawa po tayong hindi maganda, will this matter in eternity? Di ba, kapag pumasalo na, kapag hindi natin binibigay yung best natin for the Lord, di ba minsan, nagmamatter ba to kay Lord? Nagmamatter ba to
in eternity? Yung eternal ba to? Diba? And is this worth losing my peace? Mas lalo na yan, yung mga problema po natin, yung mga pinagdadaanan po natin. Is this worth losing my peace? Nawawala, di ba nawawala po minsan yung ating kapayapaan dahil iniisip natin yung mga problema. Iniisip natin yung mga pinagdadaanan natin. Oo, okay lang na isipin mo siya, but mas maganda talaga na ibigay mo siya sa ating Panginoon. Kasi ang nais ni Lord, ang ino-offer niya sa atin ay kapayapaan. Ang ino-offer niya sa atin ay siya mismo. Na siya mismo yung gagawa, siya mismo yung kikilos doon sa pinagdadaanan natin. And sabi ng Panginoon, di ba sa John 14:27, kung hindi ako nagkakamali, na mai-enjoy mo lang yung peace na ino-offer ng ating Panginoon kapag hindi ka natakot, kapag hindi ka nag-worry. Di ba? And yun po yung gusto ni Lord, na siya dapat yung maging focus natin every day of our life. Amen po ba yun? Kaya po kapag may mga problema tayo, nag-uumpisa pa lang yan, Lord, ikaw mauna dito, Panginoon. Lord, ano yung gusto mong ituro sa akin, Panginoon? Ganun po yung gawin natin, hindi yung ibibaby mo siya. Di ba kasi pag binaby po natin, tayo po talaga yung manghihina. Amen? Amen. Eternal perspective brings present peace and strength. So yan po talaga. Kapag eternal po yung ating nakikita, yan ang resulta po niya, peace at strength, kalakasan. Amen po? Yan. So whatever situation you are facing today, stop and ask, what am I thinking about? So ngayon, di ba, pag may pinagdadaanan na po kayo, ano bang iniisip ko? Nagmamatter ba to kay Lord? Or pagka mali yung decision at alam mong mali na, itutuloy mo pa rin ba? Di ba? And ask every day kay Lord kung ano yung wisdom. Kailangan po natin ang wisdom from the Lord. Amen po ba yun? Kailangan po tanungin natin siya lagi sa mga plano natin kung ito ba ang nais niyang gawin natin. Amen po? Ayan. Next, then, intentionally choose to focus on Jesus. Your strength, di ba? Others, your mission. Eternity, your hope. Amen po ba yun? So, sino na ang iisipin natin lagi? Jesus, others. And eternity. Amen po ba yun? Amen. Yan. So, this is how God designed us to live not self-centered but Christ-centered. Amen? Amen. So, sabihin mo sa kanila mo, maging Christ-centered ka na. Christ-centered na. Ako. Lord, tulungan mo ako na maging Christ-centered na ako. Amen? Diba? Yun po dapat yung ano natin, maging Christ-centered po tayo. Huwag po tayo maging sin-conscious, kundi maging Jesus-conscious po tayo. Na si Lord lagi, ang lagi-lagi po natin iniisip every day of our life. Amen? Amen. So next, ayun, wala na po. Kaya naman po, tinatawagan natin ang ating worship leader dito at magpuri po tayo muli sa ating Panginoon. Parang hindi may hinantay pa kayo. Nabitin yata eh. Amen. Wala na ba kasunod? Lala. Ano bang kakantahin natin? How great. Man, how great. How great is your love. Sige po, tumayo po tayo lahat upang lalo tayo mapagpala ngayon dahil sa narinig natin. Parang ayaw po natin tumayo dito sa harapan eh. Nabitin yata tayo dun sa preaching ni Pastora. Kala namin may kasunod pa. Ang sarap po talaga pagka tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Yung po bang nadadama natin yun talagang ipinahayag ng ating preacher. Kaya po ngayon, awitin po natin. How great is our God. Umawit po tayong lahat. At gawin po natin panalangin ito bilang pasasalamat sa ating narinig na preaching ngayon ni Pastor Emily.
gawain. So, awitin po natin ang blessed be the name of the Lord.
Hello. Maraming salamat po. Uminit lang kaya ganun. Nag-continue tayo. Actually, pag malamig naman, ihinto kayo eh. Di ba? Ayan. Sige pa, bago po matapos ang ating gawain. At tapos na po ang ating gawain, meron po tayong kaunting ibibigay na appreciation para po sa ating mga magigiting na. Siyempre, hindi mabubuo ang worship team kung walang backup, di ba? Yan. Sige po, asan po yung ating mga certificate? Yan. Ay, grabe to. Ay, grabe to, ha? Dito lang yan, ha? Actually, first time ko rin na makaranas sa aking yung pag-attend ng mga church ko. No? Dito lang to sa atin, no? Yung meron magbibigay ng ng mga appreciation. Sige? Tawagin natin. Teka, wag mo na to, pahuli mo na to. Pahuli mo na natin yan. Sige. Okay. Our handsome backup. Year 2020 to 26. 2025. Yan. Certificate of Appreciation. The certificate is proudly presented to Sunny Luzon! For service, worship, support, and wholehearted commitment to the ministry, your servant's heart continue to inspire and strengthen the church. Whatever you do, work at all with your heart as work in the Lord. Colossians chapter 3, verse 23. Given this, last pa ta kasi napagawa no, December 28, 2025. Kasi nag-absent kayo, kaya hindi maibigyan. From the state for greatest church, Chawidong, South Korea. Signed, our senior pastor and music director, Albert Pataksid. Yan, meron pa po yung certificate, meron pa yung cash. I-claim nyo na lang kay Ibana. Okay. Okay, thank you so much naman kayo. Okay. Wala to, no? Wala to. Okay. Ay, may bago lang eh. Pero talaga naman eh. Ate, tatawagin na natin. Para-paras din naman po yung message nila, no? Tawagin natin si Domingo Sambayan Magsing. Of the year 2025 and 2026. Aba, malapit na tayo. Bakit? Di naman parang may uwagin. Ayan o. Kay Pastora muna. Kay Pastora. Ayan, picture ka kay Pastora. Kala ko marampa pa kami. Isa pa. Narampa pa ba? Yan. Okay, next. Hindi yan. Ito po ito po yung pinaka-news ng ng Disney at saka Chapino. Adilana Aras! Wala. Lagi nagpalit, nagdala. Adelaida talaga? Yan pala. Nagkamali pa nga ng spelling eh. Pero Okay, ito po yung kakambal niya, no? Alam nyo, ngayon lang natin na discover na may kakambal pala to. Si Bala. Si Maria Dolor Tan Francisco. Maria Dolores Francisco. Dito lang talaga yung mga award. Ibang worship team, walang award. Okay. Ito. The best energetic backup of the year goes to Marilyn Bonifacio! Diba? Ang cute nila, diba? Diyan. Okay. Ay, wala po yung tatlo. Wala si Ate Gina, si Boyet, at saka si... Actually, binigyan din natin Pero ito. Pintahan na natin to. Ang nagwagi. The best backup of the year. Year 2025. Sa 2026 na. Mag-ano ba nyo ito? Masasapatan nyo ba ito? Papapantayan nyo ba ito? Dapat ito ba tawag? And winning 1 million cash from our senior pastor. And 500,000 more from our musical director. Our best backup of the year goes to Brian Gonzaga Cavite! Okay, pakasama natin iba po kasi yung niya ha. Iba po yung message niya. Pwede pa kay-escortan to. Okay, so ito sabi, no? Ito, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Brian Gonzaga Cavite.
his commitment as a worship backup singer, yun. His heart as a supportive ministry partner, yun, yung kapartner ko yun eh. And his valuable contribution as assistant to the program committee, have been a true blessing to the church. Sabi dito sa kanyang naman yung verse Romans 12:11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Given this 28th day kasi dapat na ng December 2025. Lagi kasing absent tong best partner na to. From this team, our greatest church, Changwon, South Korea. Ayan, signed by our senior pastor. And sige, mamaya niya na-claim yung mga cash niyo. Ayan, tingnan niyo ha. Yan, Ma'am Lina, yan po ang katunayan, may mga awardee dito. Kaya ako sa inyo mag-practice na hukay sa bahay. Yan ha, yan ang ating. Maraming salamat. Music director. Ay, ang ating music director. Yan. Picture. O, diba? Kaya saan yan? Ano? Yan. Sama na. Don't Diba kagad? Titigan niyo mo ito ha. Titigan niyo to. Baka magkalat to sa labas. Uy, yung asa na yung ano? Oh, 1, 2, isa pa. Brother Fred, ang ating musical director. 1, 2, isa pa. 1, 2. Brother Brian, pwede kang magsalita dahil ikaw ang best ano ngayon. Teka lang, may mga price pang iba. Kasi may yan nag-backup talaga naman. Yan, pag hindi, yan po yan. Appreciate po natin yung mga, yung ministry. Hindi lang po yung ministry ba? Yung pagsaserve nila sa ating Panginoon. Kasi hindi naman mabubuo yung ating worship team eh. Dito na lang. Kasi hindi naman mabubuo yung ating worship team kung walang backup. Sila yung kadalasang nagbaback out. Yan naman. Hindi naman. Diba? Sa tuloy-tuloy lang yung backup niya, ha? Susunod niya, ganito kalaki yung pali. Sister Luz, basahin mo yung wala na... Yung wala ho. Nako. Para Ito, alam din nila. Ito yung tenor of the year, no? 2025 to 26, Gina Milan. Yan. Yan. Para alam din. din Para ano kayo, may mga code number kayo. Tapos ito, ito, paano ba to? The Falling Star to yung Marcel Javier. Pisa. Ito pa yung pinaka-ano. Ano ba to? CEO ba to? Sino ba to? Ito pa yung pinaka-manager ng Changwon. Kilala nyo na? Isabel Rivero. Yan, may tatlo pa dyan. Tapos yung mga hindi po, yung best, yung nakaraan, di ba, nung natin, December, ng Christmas party natin, yung nagwagi. Diba? Ah, may premyo! The winner is, group number, ano nga bang group yun? Group number 2, yan. Yun na yung sumayaw ng mga ano pa yan? Yung nanalo po, the winner is po yung group nila Pastorates. Kasi po sila yung nag-effort po sila ng may uniform pa sila doon, May Santa Claus pa. Isipin nyo sa Santa Claus ang layo ng pinanggalingan niya, pero na-invite natin ng Pasko. Dito lang talaga yan sa District Rally. Ayan. Okay po, pwede po tawagin natin. Nasaan yung partner yung isa nga pala? Ay, wala. Wala po eh. Si Gina. Yung tinor wala. Sige. Punta na po kayo dito. Sorry. Okay, Sally. Ito, malalaki. May partner na kayo dyan, no? Pag-iisa kayo dito, oh. Ba't ayaw niyo ng tig-isa? Ah, tig-isa ba? Oo. Ay, wala isa eh. Tapos, ito naman, Diyos me. Ito na yung yung prize mo. Yung natin, best backup of the year. Diyos me, Ala, ikaw na bahala magpapalit, ha? Ikaw magpabuo magpabuo. Yan, si Brian. Gonzaga Cavite. Yan. Yan. Ikaw naman, picture. Ba't hindi mag-picture? Ay, wala pong mag-picture. Meron pa ba? Yung iba wala na? Hindi na mag-a-access na. Ay, si Lisa wala. Wala si Lisa. Wala na ba? Ayan na. Sabi nga, di ba, lagi, yan na natin, lalo pa silang ma-encourage, di ba? Lalo pa silang umaga sa pagpunta nila. Yan na. Ay, dahil yung pagbaback up nyo, hindi lang yan yung yung ministry, kundi ginagawa nyo yan dahil sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Kaya natin, appreciate natin yung mga
ka-brother and sister natin. Appreciate natin sila, no? Kahit na po tayo hindi na-appreciate. Hindi, joke lang. Hindi, para po lalo sila ma-encourage. Di ba? Sige po. Atin na po sa punta na po tayo rito. Grabe. First time lang talaga nangyari to, ano? Sige, mag-picture po Basta tayo. ako. Si Doria. Si Doria ka. Maria. Oo. CV mo yun? May award na. Hindi ka naka-live kanina, no? Hindi. Okay, Nisi. Hindi ka naka-live kanina. Sige. Pause. Kakaiba, para kita, ano, di ba? Hindi naman kita ni sis. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Yan, isa pa. Mag-smile. Smile. Smile, paano ba smile? Okay. Mag-ano ka? Ayaw ko mag-selfie. Laki na mukha. Mag-selfie. Laki na mukha ko. Ilayo mo. Ay, nakwa. Teka lang ha. Okay. Doon ka sa side, Yan. Ay, teka lang ha. Nawakabay. Inaaway. Hindi tayo. Yan. Okay, selfie. Ay, sige, sige. Grabe, no? Kita ka. Hindi naman makikita. 1, 2. Isa pa. Kumuha ba lahat? Kuha naman. 1, 2. Galing yan, ako wala. Grabe. Hindi na ako kasi yan, ako. Kano yan eh. Ang laki ng mukha eh, no? Hanggang mag-ano ka na, Ay! Ay, meron pa! Meron, ano pa sa'yo, ano? Kasi, ano pa lang mo na magsayo mo? Yung white, white yung open. Ito ang treasure na to. Paano maglilisan ng mga kayamanan to? Ano lang? Ah, Yung ayi kasi. ay, yan eh. Pasara, i-announce mo yung sa ano.